Sa bansang ito, ang traffic jam hindi dulot ng mga sasakyan kundi mga baka. May number na naman na naiwan, no? Sino na naman kaya? Sa isang probinsya pa nga nila, may nakilala kaming isang Pinoy na nakikipag-usap sa mga baka. Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting, ha? Mantakap ka sa akin. At ang mga baka, tila nakikinig at sumasagutin. Ba? Welcome sa New Zealand, isang bansa na matatagpuan sa ilalim ng mundo. Sa bansang ito, mas marami pa ang tupa kaysa tao. Meron lang naman silang 25 milyon na tupa kumpara sa lagpas 5 milyong tao. At sa ilang probinsya nila, mas marami naman daw ang baka kaysa tao. Sa parte ng mundong ito namin nakilala ang lalaking nasa video. Si Riri. Ang Filipinong ito na tila tao na kung ituring ang mga bakang inaalagaan niya. Sa video na ito ay warla pa sila. Sino na naman kaya ito? Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting, ha? Mantakap ka sa akin. Dati nung baka ko, hindi ko ginagawa yung ganyan. Inaalagaan ko yung Kaya naman ang mga baka, sinasagot-sagot rin daw siya. Di ka nga marunong magsuklay. Di ka nga marunong mag-conditioner ng buhok mo. Pero ang mga eksena sa video, biru-biruan lang daw ng kanyang mga alagang baka. Tatlo kaming trabahante sa farm and then magkakahiwalay po kami ng mga ginagawa namin. So out of nowhere, na-realize ko na why not I talk to these cows and like treat them as a normal people around me and give them certain names. Lalo na po doon sa mga cows na merong certain behaviors na easily na makikilala mo sila. And then ayun, doon na po pumasok sila Francesca. Si Riri nakatira at nagtatrabaho bilang dairy farmer dito sa syudad ng Invercargill. Isa sa southernmost cities ng bansa na kilala sa dairy farms at libu-libong mga baka. Gumigising po ako ng 3:30 in the morning. And pagdating ko po sa farm, kailangan makuha na yung mga baka. Kung ako po yung naka-assign na mag-milking sa umaga, kailangan 4 AM nasa farm na din po ako, nasa milking shed. And for the entire of like 2.5 hours, gagatasan ko yung 521 namin ng mga baka. Hilig na raw ni Riri nakachika ang mga baka na para bang may kaopisina lang siya. I want a work environment na very funny lang, chill lang, yung parang normal lang. Parang nasa Pinas lang din po ako. Ayun, quick meeting. Tigilan mo ko. Ayaw ko nang binibilaan. Marami naman ang naaliw kaya nag-trending ang video nila ng kanyang alaga. After yung gatasan, lahat kayo magstay muna kayo sa barn. And then, kakain lang kayo saglit. Then after ng milking, i-release na kayo sa pada. I know, pero kailangan kayo i-release. Hindi nga pwede yung mga milkers na ilalagay nga sa pada. Tingnan nyo naman ang bakang ito, tila nakikinig at nakikipag-usap kay Riri. Ay wala kayo magagawa. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe pero bakit ka ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo kong timayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa At dapat kayo rin. Ang netizens nagdebate. Ang mga video ito, real ba o AI? Sino mag-aakalang ang mga di pinapansin at dinadaan-daanan lang ng iba? Pwede palang kainin at pakinabangan dito sa Abra. Aba, tikiman time na! Sa lagubang, minsan hinuhuli ng mga bata, minsan minumukbang na nakakatanda. Kapag nadayo kayo rito sa Abra, alam niyo bang paborito itong papakin o pulutanin? Alam niyo ba na mas maraming baka kaysa tao sa New Zealand? Ang ratio may 2 baka sa bawat isang tao. Baka ayaw niyong maniwala. Itanong niyo sa kababayan nating OFW sa New Zealand. Ang Filipinong ito na tila tao na kung ituring ang mga bakang inaalagaan niya. Francesca! Mamaya wala ka namang attendance meeting, ha? Mantakap ka sa akin. Di ka nga marunong magsuklay. Di ka nga marunong mag-conditioner ng buhok mo.
Cow ang tawag pagka ito'y animal at beef naman ang tawag pagka ito ay kinakain sa kusina. Ang mga cow ay mga grazer at mga kumakain lamang ng damo. Ang isa sa pinakamahal na beef sa buong mundo ay ang Kobe beef. Hindi ito pinapagalaw para ang muscle ay hindi tumigas. Pagkain natin, napakalambot at napaka-tender. Maraming dairy farm dito sa New Zealand ang free range o yung malaya lang na gumagala ang mga baka sa mga pastulan. Kaya sa rural roads, normal ang cow traffic jam. Ang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan habang tinataboy ang daan-daang baka papunta sa kabilang pastulan o sa milking shed. Ang klima sa New Zealand ay malamig at saganang lugar sa malalawak na damuhan. Kaya naman perfect ito sa mga bakang kumakain ng fresh grass na nakakatulong sa magandang kalidad ng kanilang gatas. Ang mga baka ginagatasan sa pamamagitan ng high-tech milking systems. Bukod kina Francesca at Tiffany, may iba pa raw pet peeve pet friends si Riri sa trabaho. Si Sunshine. Ito si Sunshine. Masyado siyang pag nakikita niya ako, nanuluwag siya. Tingnan mo ko. Sunshine, suntukan kaya tayo? Hindi ako siya. Ha? Ha? Suwagin mo ka! Pag siya ko, sinuwag ko ha. Si Regina na pala sagot daw pero takot ba kagat? Hindi ka pwede pumunta doon, no? Pupunta sila ng Mount Everest. Sabihin mo, tulong! Sabihin mo, pag sinabi mo, baka kawalan kita. Mali yung pronunciation mo. Mali. Regina, tigilan mo ako, ha? Kakagatin kita. At si Beatrice na never nahuli. Beatrice, siya, nahihiya ka pa. Siya mo, hindi kasi. Pakita ka sa camera, huwag ka nang mahiya. Pakita mo lang yung kilay mo. Yung buong harap. Yan. Ganda. Hindi lang basta hayop sa bukid ang mga baka. May maganda raw silang memorya at naalala nila ang ibang mga baka at taong madalas nilang nakikita. Comparably, yung baka para silang aso, no? So nakakaalala sila ng muka, nakakaalala sila ng tunog, parang sa mga aso or sa pusa na nakikita natin na pag kinakausap ng owner is nagre-respond sila through sound lang talaga. Actually, affectionate sila, no? So kung komportable sila sa'yo, so feeling nilang ligtas sila at walang nakaka-stress sa kanila, is papakita nila yun. Cows are very gentle, kind, and smart. So, yeah, yun lang po yung one of the way na kung paano ko ibinabalik yung tulong nila sa akin is to look after them, to take care of them, and to be gentle with them. Kahit minsan ay tila love-hate ang relationship ni Riri sa kanyang mga alagang baka. Actually, breakfast na namin ngayon. Tapos, syempre, dahil baka ko, pagkain mo na ako ng damo. Trabaho lang daw at walang personalan. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Isang lalaki napagsakan ng basketball ring sa ulo. Dalawa pang basketballista itinuloy ang laro sa ilalim ng tubig. Ang netizens nagdebate. Ang mga video ito, real ba o AI? Sa Malapascua Island sa Cebu, nakilala namin ang isang lokal na parabang isang sirena. Hindi dahil may buntot siya, kundi dahil sa dalas niya nakasisid sa ilalim ng dagat. Si Alifer, 3 dekada ng kabanding ang tubig bilang isang spearfisher, tour guide, at underwater athlete. Tingin ko po, wala pang nakakagawa nun. Nagawa ako ng bula, binutasan ko po yung bula tapos nilagyan ko ng buhangin. Siguro natapos yung ring nasa mga 1 week po. At pagkatapos noon, nilagyan na namin dun sa dagat. Sa kanyang Facebook page, kontrobersyal ang video niya na tila naglalaro ng basketball sa ilalim ng dagat. Bagamat marami ang bumilib sa kanyang video, marami rin ang nagtaka at napapatanong kung AI-generated lang ba ito. Kapag sinabing AI-generated ang video, ibig sabihin, hindi talaga tunay ang nasa video. Gawa lang ito ng advanced computer technology na uso na ngayon. Pero AI nga ba ang video na ito ni Alifer? Sa mga nagsasabing AI po yung video ko dyan, punta na lang kayo dito sa amin sa Malapascua Island, Cebu para malaman nyo na hindi AI yung video ko. Totoo po talaga ito. Doable siya pero hindi siya madali. Since na doon nga siya lumaki, so araw-araw niyang ginagawa, kabuhayan nila yan. So na-build up na niya yung skills to be able to extend yung breath hold niya.
Pero dahil sinabi ni Alifer na totoong video, may paalalang eksperto. Maging maingat at pangalagaan ang ating kapaligiran. Yung pag-set up nun, yung paglagay ng cord, yes, impressive. Pero lahat yun kasi, meron ding impact dun sa natural environment kung saan yun sinet up. In those fragile environments, di mo alam kung ano yung na-disturb mo dun eh. Ang pag-iingat hindi lang sa underwater basketball, pati na rin sa normal basketball dito sa lupa. Ayon sa National Safety Council na based sa United States, patuloy na tumataas ang bilang ng injuries na related sa sports at recreational activities. Si Cyrus isa sa mga nakaranas ng injuries na ito nang bumagsak ang basketball ring sa kanyang ulo. At hindi raw ito AI, ha? Nakita po namin yung talaga pong pasirana. Kaya naisipan po namin paglaruan. Tapos sa akin po, ako po yung minalas. Ayon sa National Safety Council sa USA, anong sports at recreational activities ang prone sa aksidente o injuries? Okay. Ikaw. Basketball is correct. Soccer. Soccer is correct. Football is correct. Volleyball. Walang volleyball, Brad. Pag nasabi na, hindi na pwede ulitin. Pag nasabi mo na, yung pasensya ka na. Okay, yan. Boxing! Kagulat-gulat, pero boxing wala ron, Brad. Ito na lang, isa na lang. Pag tama ang sagot mo, ikaw na. Ano? Swimming is correct! Balikan natin si Cyrus na nabagsakan ng basketball ring. Mabuti na lang daw at kasama nila noon ang coach nila na isang registered nurse. Nabigla lang naman daw. Wala naman daw pong galos yung ulo ko sugat. Tinanong niya rin ako kung nahihilo ba ako. Ang sabi ko naman po hindi. Ang peligro sa bawat laro, hindi AI at totoong-totoo. Kaya ingat. Sa lagubang, minsan hinuhuli ng mga bata, minsan minumukbang na nakakatanda. Kapag nadayo kayo rito sa Abra, alam niyo bang paborito itong papakin o pulutanin? Ano kaya ang lasa niyan? Sa mga video sa Facebook page na Here in Abra, para na rin kayong pamasyal sa kanilang probinsya. Pero ang tao sa likod nito, pa-mysterious daw. Trabaho niya raw talaga noon ang pagiging photographer at videographer at mas komportable siya sa likod ng kamera. Kaya hindi raw siya nagpapakita sa kanyang mga content. Sa halip, nagsisilbi na lang siyang online tour guide. Pero para sa inyo, may face reveal na nga kaya siya ngayong umaga? Ang probinsya ng Abra ay isang landlocked province. Simple lamang ito, ngunit marami itong tinatagong ganda. Madaming ino-offer na pagkain dito sa Abra. Ang trending ngayong na-empanada matitikman dito. Kung ang Batangas may lomi, ang mga Abreño merong Mickey. Pati ng malutong nilang lechon, may special version na pinapalamanan ng malakaktus na karimbuaya. Lahat ng yan, narito sa Abra. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero hindi lang daw mga kilalang pagkain ang pinagmamalaki nila. Meron ding mga kakaiba. Tulad nga ng insektong ito na gumagalaw-galaw pa kapag binili. Ang exotic food na yan ng Abra tinatawag na abal-abal o sa Tagalog ay salagubang. Game ba kayong tikman yan? Edible ang mga salagubang na yan na mga uri ng June beetle o May beetle. Sagana itong makikita sa Northern Philippines at naglalabasan sa umpisa ng tag-ulan. Ang perfect luto raw dito, crispy adobo. Inaadobo ang mga abal-abal hanggang matuyo at maging crunchy. Kapag nag-crave ng barbecue, may sariling bersyon din yan ng Abra. Ang twist lang. Imbis na karne, malilit na isda ang nakatuhog. Ito ang bunog. Isa itong maliit na uri ng freshwater fish na nakukuha sa mga ilog sa Abra. Tinutuhog nila ito para madaling ihawin. At ngayong araw, sasamahan tayo ni Here in Abra na mamalengke ng ilang bunog at katuray para magluto ng putahe gamit ang mga ito.
Ang mystery man, ibibig reveal na. Siya ang 30-year-old na si Raven. Ipapasyal ko kayo sa palengke namin here in Abra. Tara! Makikita rito ang ilang seafood tulad ng kapi o crab sa Abra, freshwater shrimp na tinatawag nilang udang, isdang paliling, at ang pakay natin siyempre, ang bunog. Sa gulayan naman natin bibilhin ang katuray. Tara, magluto na tayo. Matapos mamalengke, isasama tayo ni Arvin sa kanilang tahanan para ipakilala ang inspirasyon niya sa pagkukontent, ang kanyang lolo at lola. Dahil nalimitahan sa kanyang mga ginagawa at madalas ay bantay sa bahay, ang naging solusyon ni Raven, pagkukontent. Nagamit nga niya ang kanyang camera skills para makapag-produce ng magagandang video. At isang araw sa paborito niyang ibida rito ang pagluluto. Sakto at paglulutuan nga niya tayo ngayon. Ang isdang bunog naman ang magsisilbing karne ng local dish na dinengdeng. Pinakuluan ng kamatis, sibuyas, gabi, bagoong, buto ng sitaw at sigarilyas. Luto ng ating mga gulay. Ngayon ilagay na natin ang inihaw na bunog. Tinanggalan ng stick ang mga inihaw na bunog at saka inihalo sa dinengdeng. Hinaluan na rin ang katuray. Ngayong luto na ang ating ensaladang katuray at dinengdeng na may inihaw na bunog. Tara, ipatikim na natin ito kina lolo at lola. Itong dinengdeng na ito ay mas pinaespesyal ng inihaw na bunog. Lasang-lasa mo yung sarap at linamnam. Ang sarap ng pagkain sa Abra, hindi na secret. Karapat dapat naman talagang ipagmalaki saan mang sulok ng mundo. Dami mong alam, Kuya Kim. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim. At i-share nyo doon ang inyong kwento. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod mga video nag-viral. Dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin.